Yo, what's up? Good evening sa lahat. So, for today's video mga boss, let's talk about kung ano yung mga bagay na pinagpapasalamat ko last 2025. Kung bago lang pala tayo nagkita mga boss, ako nga pala si Roger Silvido. Isa po akong computer store owner for 6 years. So, quick story pala mga boss, January 3. Ito yung buwan na kumbaga hindi ko makalimutan. Way back year 2021 mga boss. I think para sa akin mga boss, yan yung pinaka challenging year sa pagnenegosyo namin dito sa computer business, no. Kung naaalala nyo mga boss, year 2021, yan po yung taon mga boss kung saan hinagupit po ng Bagyong Odette yung Metro Cebu. And isa po kami doon sa nasalanta. That year mga boss, yan yung pinaka-challenging part sa negosyo namin. Ang dami pong poste na natumba sa kalsada. Siguro makikita nyo rin sa mga news mga boss na ang daming mga building na nagiba, ang daming infrastructure na heavily damaged talaga during that year. Ang daming landslide during that time. Ang daming mga kahoy na natumba and then nakaharang sa daan. So during that year, grabe yung panic ng mga tao na bumili ng mga pagkain, bumili ng tubig, para makabili ng gasolin. So naalala ko rin dati mga boss na siguro aabutin ka ng 4 to 5 hours para lang na makakuha ka ng tubig at kukunin mo yan sa ibang lugar. So ganun po kahaba yung pila. And based on my experience talaga mga boss, that was the hardest part sa pagdinegosyo namin. Doon ko na feel talaga mga boss na wala akong control na malulugi yung negosyo namin. Yun yung pinaka-sad part dahil imagine nyo mga boss for siguro more than 1 month or almost 2 months na walang kuryente, walang tubig, pahirapan yung supply, nagpapanik yung mga tao, walang pagkain. And isa sa nagkaproblema talaga is yung negosyo ko dahil for the span of almost 2 months ay nahirapan kami na makakuha ng binta. Number 1 kasi mga boss is walang kuryente. Pangalawa is pahirapan po yung signal dahil yung mga tower ng mga major telecom companies ay nasira rin. So wala talagang signal. So number 1 problem talaga sa akin doon mga boss, sa negosyo lang namin hindi kasama sa personal namin. Sa negosyo namin is yung cash flow talaga namin ubos. So, imagine nyo in the span of more than 1 month, wala kaming binta. And then, every day, merong kumakalta sa bank account mo. Dahil meron kaming binabayaran na utang sa mga suppliers namin and other na utang namin sa bank. So, yun yung isa sa challenging part talaga. Hindi namin yun makakalimutan. And meron pang dumagdag na problema doon mga boss. Meron akong relative na nanghiram sa akin ng pera, and yung hiniram niya is hindi naman ganun kalaki, no. And dahil sa rason mga boss na hindi ko siya mapahiram, nagtampo sa akin. And ayun, ang dami ko nang narinig na mga sabi-sabi especially sa family natin. Maririnig mo kasi yan, mafe-feel mo rin yan na pinag-uusapan kanila. Yun yung sad part. Yung kakampi ko lang talaga is yung mga taong truly na nag-care sa amin. Yung partner ko, si Michelle, and other people na pinagkakatiwalaan namin na doon kami nag-share ng problem namin. So, during that moment mga boss ay
di ko na binabalewala ko na lang yung sinasabi ng ibang tao na case yun nagkapera ka, hindi ka na nagpapahiram, gano'n. Wala na akong magawa do'n kasi yun na yun, eh, yun na yung judgment nila. So, at the end of the day kasi kahit na gugustuhin mong magpahiram sa kanila, eh, ikaw mismo ang laki ng problema mo. So, primary reason bakit hindi ako makapahiram dati mga boss is, yun nga, kung yung problema nila is ganito, sa akin times 50 or times 100 ng problema nila. Ganun po yung pinoproblema ko dati and wala akong ibang masabihan dahil di rin naman sila makaka-relate. Fast forward mga boss, no, yung nagsalba pala sa amin mga boss na isang client namin na umorder sa amin ng bulk order, no. Merong isang client na tumawag sa amin na o-order sila ng laptop. So, yung technique namin doon mga boss is ginawa naming cash flow yung transaction na yon. So, since na naka-terms kami sa supplier namin, so yung bayad ni customer ay yun yung ginawa naming cash flow. So, yung pinaka-strategy talaga doon is dapat ay mag-cash payment talaga si customer. So, yung magic word namin doon, ito yung sabi namin, "Ma'am, sir, sobrang laki po ng transaction na to and nasa crisis po tayo ngayon. So, we required na full amount talaga yung ibabayad nyo sa amin." Yan yung magic word namin para magbabayad sila sa amin upfront. So, ayun na nahanapan namin ng diskarte and kaya kami nakasurvive. So, punot dulo lang talaga mga boss, doon ko na feel na sobrang blessed namin. Dahil nandun na kami sa punto na 50-50 na yung negosyo namin. And glory to God. And I'm very grateful kay Lord. Dahil sa lahat ng problema namin mga boss, hindi niya talaga kami iniiwan. So, ako, I can attest that one dahil ilang bisis na rin kaming nasalba. Yun yung testimony ko talaga. Okay, so ayun, medyo sentimental yun mga boss, pero totoo yun. Totoong nangyari yun sa pagnenegosyo namin and I'm very grateful talaga kay Lord dahil at the end of the day, siya yung always na nandyan palagi, nakasupport sa amin. Parang sinasabi niya or pinapa-feel niya sa amin, gawin nyo lang yung kaya nyong gawin, ako bahala sa inyo. And na-feel namin yung moment na yan mga boss during that time. Okay? So balik dun sa topic natin mga boss, kung ano yung mga bagay na ipinagpapasalamat ko last 2025. Okay? So, first things first, mga boss. So, number 1 talaga mga boss is good health. Ayan. So, yan yung una na ipinagpapasalamat ko talaga sa Panginoon na okay yung kalusugan natin, kami ni Michelle, and yung mga tao ko. Yan yung number 1 na ipinagpapasalamat ko. And 2025 also mga boss, yan din yung taon na nagseryoso ako sa running. So, minsan nakikita nyo ako na nagpo-post ako ng mga videos na tumatakbo ako, nagjo-join ako ng mga fun run, ng mga trail run. So, siguro it's time for me na mag-explore din dyan kasi mahilig talaga ako sa mga outdoor activities. Thank you so much, Lord, dahil you allow me to experience that one again. So, pangalawa mga boss is, of course, ipinagpapasalamat ko rin na sa 2025, ang dami pong problema namin, ang dami pong challenges namin. So, kaya ko yan ipinagpapasalamat mga boss dahil naniniwala ako mga boss na yung isang negosyante, yung isang computer store owner, if you passed all of the challenges sa negosyo mo, then naniniwala ako na matibay ka talaga and alam ko na nag-grow ka
dahil dun sa mga challenges na yon. Naniniwala ako mga boss na yung mga binibigay sa atin na mga challenges, obstacles, yan yung paraan ng Panginoon, no? Na yan yung way niya para matraining tayo para sa next level ng journey ng buhay natin. Okay? So parang nire-ready niya lang tayo sa future natin. Pangatlong bagay mga boss na ipinagpapasalamat ko last 2025 is, of course, meron tayong mga bagong mga kaibigan na nakilala. So, ang dami ko pong nakilala mga bagong kaibigan dyan na mga negosyante. Ang dami ko pong nakilala na mga suppliers, mga bagong clients, bagong kaibigan na naging clients, bagong clients na naging kaibigan. Ayun, so, and I'm very grateful for that. And last 2025 also, ipinagpasalamat ko rin. Apart from having new friends, last 2025, we lost a lot of friends also. So, ayun, ipinagpasalamat ko rin yan dahil dyan mga boss, nagkaroon ako ng space para sa ibang mga bagong kaibigan. Minsan, meron tayo mga kaibigan dati na ngayon na hindi na kayo masyadong nakakausap. Okay lang yan kasi alam ko na meron pa mga bagong kaibigan na makikilala mo in the future. Minsan kasi mga boss, meron tayong mga prinsipyo or meron tayong mga ginagawa sa buhay na hindi na din nila trip. So, ayun, wag mong pilitin yung sarili mo kung ayaw din nila. Pang-apat mga boss na ipinagpapasalamat ko last 2025 is yung clarity sa negosyo namin. Ngayon mga boss, meron akong mga ginagawa in the business and also on the business. So, meron tayo mga ginagawa na hindi nakikita ng ibang tao, ng empleyado ko, or hindi ko vlog. So, number 5 mga boss, ito, sobrang guilty ko nito. So, ipinagpapasalamat ko last 2025 na we learn to say no. Slowly, nalilearn natin. Maraming pagkakataon mga boss na maraming tao nagagalit sa atin dahil hindi natin napagbigyan. Employees, ayan, sa friends, sa mga kakilala, sa mga contact, sa customer. Importante talaga na mag-decline ka rin. You need to learn to say no. Hindi pwedeng oo ka lang ng oo. So, yun yung isa sa ipinagpapasalamat ko last 2025. So, number 6 na ipinagpapasalamat ko last 2025 mga boss ay setting boundaries. Ayan. So, number 1 sa employees, sa family, sa friends, sa mga customers, and other people. Yan yung isa sa ipinagpapasalamat ko, and I admit na I'm still learning to create space and to create boundaries sa lahat ng tao na nasa paligid natin. So, importante talaga yan para meron tayong freedom, meron tayong peace of mind, and also para makamove forward tayo sa negosyo. Number 7 na ipinagpapasalamat ko last 2025, last but not the least mga boss, it's very important, is 2025, yan yung year na I commit myself to do vlogging. So, di ba, nakikita nyo ngayon na palagi ako nag-upload ng vlog. So, 2025, yan yung taon na nag-commit ako na mag-upload palagi ng videos. And nagpapasalamat ako sa isang tao na nag-mentor sa akin, nag-train sa akin, and naging kaibigan ko rin, si Kasosyong Arvin Orubia. So, follow nyo po yan. Yan yung mentor ko na napakalupit and mabuting negosyante. So, follow nyo po yan. Sure ako na marami kayong matutunan sa taong yan. And ipinagpapasalamat ko talaga na I integrate vlogging sa personal life ko.
Hindi para sumikat, no? Hindi para sumikat, though ginagamit ko yung vlogging to express myself. And sa pagba-vlog, mga boss, ang dami kong natutunan, ang dami kong na-discover sa sarili ko. And ayun, masaya pala na maging isang vlogger. So 2025, dun ko na feel na sabi ko, ay, vlogger na talaga ako. Kasi hindi po biro yung mga boss, hindi po biro yung mag-prepare, hindi po biro na mag-vlog, hindi po biro na pagtawanan ka ng mga kakilala mo, ng mga even mga family or relatives mo, mga kaibigan. Normal talaga na ganun yung reaction nila dahil ako naman mismo, mga boss, no. It's very cringy na nakikita ko yung sarili ko na nagsasalita sa camera. That's why I'm really proud also sa sarili ko, mga boss, dahil kumasa ako sa challenge na to do this. Para sa akin, achievement na to na makapag-upload ako lagi sa social media. Pero para sa akin, bonus na lang kung merong views. I'm not after sa views. Kasi yung gusto ko lang is to improve myself, and yung kalaban ko lang talaga dito, sarili ko lang. So, when I look back sa sarili ko, 1 year ago, ang layo na ng difference. Yun yung isang bagay na I'm really proud of myself. I think yun yung mga bagay na pinagpapasalamat ko sa taong 2025. So, I hope na sa negosyo nyo rin, no? Sa negosyo nyo, sa computer store business nyo ay I'm praying and I'm hoping na maging masagana po and maging successful kayo this 2026. Ayun, so by the way, no, invite pala kita, mga boss. Meron tayong grupo exclusively para sa mga computer store owners. So ilalagay ko na lang po yung link sa baba. And always remember, mga boss, to always work smarter, not just harder. Takits, mga boss. Bye-bye!